Magandang gabi. After church, I will discuss some things that we could talk about. Ito po, pag-usapan natin ang realidad. Reality. Reality bites, pero itong realidad. Number one, kahit saang proyekto pang infrastructure o pang supply man o anumang klaseng kontrata, lahat po sa Pilipinas ay mayroong corruption. Ano ang dahilan? Wala pong ibang dahilan kundi ang mga politiko. Dahil po sa politiko. At dahil sa politiko ay nagkakaroon ng walang kwentang patakbuhan ng buhay ng tao. Magsimula tayo sa buwis. Bakit? Ano ang dahilan kung bakit nagbubuwis? Simple lamang po ang dahilan. Ang dahilan po kung bakit nagbubuwis tayo, nagbabayad ng buwis, para po yung ating pamahalaan ay magkakaroon ng panggastos. Panggastos sa mga sahod ng mga tao kailanganin, panggastos sa mga opisina, kailangan natin magbinti ng mga pulis, so panggastos sa pambayad sa sweldo ng pulis, panggastos sa mga gagamitin ng pulis, tapos kailangan natin ng mga eskwelahan para makapag-aral ang ating mga anak. At hindi natin pinaubaya sa mga pribadong sektor ang pagkakaroon o pagpatakbo ng ating mga elementary and secondary grades, schoolers. So, ang nangyari nito, nakalagay pa sa ating konstitusyon na kailangan libre ito. The government is obligated by the Constitution to give free education. Compulsory from elementary, actually mula kinder hanggat sa matapos ng high school. At saka ngayon, dinagdagan pa yung high school plus 2. So, junior high school tsaka senior high school. So, lahat po yan ay ano pang ibang pangangailangan na ng buwis. Ang buwis ang kailangan para magkaroon tayo ng tinatawag na mga kalsada. Kalsada na dapat nadaanan ng ating mga sasakyan. Kalsada na kung may sasakyan ay makapagpalipat-lipat ka ng produkto mula sa isang lugar papunta sa isang lugar. So, klase-klase ang maraming kalsada. Tapos, dahil kailanganin din ang patubi sa mga ating palayan, nagkakaroon ng patubig, kailangan din ng buwis na magpatayo ng mga dam at paangatin ng tubig para pag binuksan mo, bubuhos sa mababang parte ng lupa at magkaroon ng irigasyon. At buwis din na kailangan makapagpatayo tayo ng tulay. Kailangan makatawid ang lahat, hindi lang kalsada. Kailangan natin ng buwis para magkaroon ng pamahalaan na mga gusali na gagamitin natin. Lahat po sa aspeto natin. Kailangan natin ng buwis para meron tayong tagapagturo sa ating mga paaralan. Kailangan natin ng buwis para meron tayong sundalo na magpaprotekta sa atin laban sa labas na mga kalaban. Kailangan natin ng buwis para sa ating mga pulis na magmamantini ng peace and order at huhulihin ang mga kriminal, at kailangan natin ng buwis para pambayad po sa mga judges natin, mga korte, mga piskal, mga pataas na korte, at itong lahat po ay para sa kaayusan. Kailangan din natin ng buwis para magkaroon tayo ng mga infrastructure, ng mga wireless infrastructure. Internet, lahat-lahat, kasi ngayon, na tayo, nasa high-tech na tayo ngayon situation. So ngayon, sa gitna niya kailangan natin ng buwis, kailangan natin ngayon ng flood control. Para kasi dumadami na yung tubig na dinadala ng bagyo at dinadala ng mga habagat at dinadala na kahit na walang hangin, basta may ulan. So, lahat ng ito. So, ngayon, kailangan natin makipagkompetensya sa ibang bansa at kailangan mas mataas ang uri. Hindi naman tayo nahuhuli, mga uri ng ating armas, uri ng ating
kapasidad sa pasilidad, lahat-lahat. So, yan po ang lahat ay kailangan ng buwis. So, ngayon, pangangailangan din natin para mapatakbo natin ang ating lahat ng kaayusan sa bansa ay dapat meron tayong isang matibay na sistema ng katarungan o hukuman. Ngayon, ang problema lang, katotohanan nito, ayoko na may isang judge o justice na magdi-deny. Ang ating sistema ng katarungan po ay napakasama. Bakit po? Nilalagay natin ang kapangyarihan sa pagdidesisyon sa isang kamay ng tao sa mga trial courts. Hanggang kailan magiging patas ang utak ng isang judge? Kahit patas pa ang utak niya, kung kulang naman ang kaalaman niya, hanggang saan? Ngayon, hanggang saan ang tapang ng isang judge na kalabanin o tayuan ang sinumang mananakot sa kanya? Hanggang saan manindigan ang isang judge kung alokin siya ng pera para sa pagbibili ng mga desisyon? Ganon din po yung mga piskalyan natin. Ganon din lahat pataas. Lahat po yan. Ang problema natin sa bansa, buwis natin ay hindi nagagasta sa tama. Yan naman po, bakit hindi nagasta sa tama? Nais ko lang banggitin na ang dahilan po niyan ay sapagkat walang takot po ang mga kurakot. Di sila natatakot mangungurakot. At bakit hindi natatakot? O, ngayon pa lang, makikita mo ng flood control. May nakakasuhan ba? Ang tagal-tagal na patakbo. Mismo yung number 1 na magnanakaw, magdadrama pa, nawala siyang kasalanan. Sasabihin pa niya, mahiya naman kayo. Sino bang pumirma ng pera para ilalabas? Sino bang pumipirma ng batas para gagastusin ang mga kung saan-saan ang pera ng bayan? Tapos siya pa mauna na maghuhugas ng kamay. Tapos, andyan pa yung mga sistema na dami niyang kakampi sa mga pwesto. Ang speaker ay kanyang kaganon. Ito ay sa kabila ng katotohanan na itinayo ang ating konstitusyon na dapat ay mayroong tinatawag na kalayaan sa isa't isa, ang opisina ng presidente, vice-presidente, opisina ng mga tagagawa ng batas, ng mga senador at mga congressman natin, opisina ng mga tagapaghusga kung may awayan sa gitna ng batas. Asa na mangyayari? Na yan ang pangarap ng ating konstitusyon. Pero saan ka makita? Anong katotohanan na nangyari? Nagkipagkutsabahan, nagtatanong kay presidente kung sino ihalal na Speaker of the House. Ever since, yung Speaker of the House natin, hindi magiging speaker kung walang bendisyon o blessing galing kay presidente. Actually, ganun din, apektahan din ang ating Senate of the House. So, kahungkagan ng lahat na nangyayari, pangarap na lamang at hindi matutupad. At ang bottom line, isa lang po ang pinanggalingan nito. Money, money, money. Pera, pera, pera. Sabi nga sa kanta, money, 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 it's a rich man's world. Ah, pera ang lahat. Kahit sa Biblia nakasulat, money is the root of all evil. Although it is a root, it can be root of good things, but it is at the same time a root of all evil. Kasi bakit? Dahil sa pera maraming nangnawat. Dahil sa pera maraming nangidnap. Dahil sa pera maraming nanghold up. Dahil sa pera wala siyang pakialam sa kanyang kaluluwa. Basta sa pwesto siya, nanakawin niya. So ngayon, kung nandoon ka na ngayon, ikaw naman ngayon ilagay dyan, ang dami mong klaseng iniisip. Tumbukin na natin si Ombudsman Remulla. Bakit siya nandun? Sagot ko, pera ang dahilan kung bakit siya nandun. Pera ang dahilan, on the positive note, ay kailangan niya
bibilangguin ng mga nagnanakaw ng pera. On the negative note, kailangan niya rin proteksyonan yung mga kaibigan, kakampi na nagnanakaw ng pera. At andyan din naman ang mga kontraktor. Sa katotohanan ng buhay, ang kontraktor gustong-gusto kumita from the very beginning. At kaya lahat pang dahilan, wala pong kontraktor magpapadaya. Gusto nila mandaya, pero ayaw nila magpadaya. Para makakuha ng kontrata, yan na po. Hindi mo na maiwasan, magbibigay na ng suhol dito, suhol doon, para magkaroon ng kontrata. Hanggat sa umabot sa bundok ang suhol, kakagatin pa rin ang kontraktor. Kasi, kaysa mawalan siya ng proyekto, papakainin niya yung opsilduhan niya kanyang tao. Kailangan mapatuloy ang takbo. So ngayon, kung gusto naman ng kontraktor na kumita, babawasan niya ang integridad ng kanyang mga materialis na ginagamit. Eventually, saan ang gagaling? Sa pera pa rin, ang pera na inaasam-asam ng politiko. Si Boying Rimulya ay politiko rin yan. Kaya nakakaasar. Tingnan natin ang ating korap na sistema sa mata at sa isipan ni Sara Diskaya. Pakinggan natin si Sara Diskaya. Ito may sinasabi siya. Okay? Welcome, Sara Diskaya. Si Sara Diskaya. Yan po siya. Kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Okay. Sila daw na contractor. She is speaking for all the contractors. Sila raw na mga contractors ang ginagawang panakipbutas. At the end of the day, mas malaki ba daw kinikita? Tinutukoy yung mga politiko. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Oh, yan. Totoo yan. That statement cannot be argued against with. Katotohanan. Mga politiko pa rin talaga. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Yan. Talagang hindi lang marami. Lahat ng politiko halos na nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Taking it from the words of Sara Diskaya. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Okay ha? Ibig sabihin, hindi lang isang politiko ang kumikita. Bawat proyekto, maraming kumikita. Sa DPWH, kumikita sila. Siyempre, kailangan ng kooperasyon ng DPWH. Otherwise, kung mag-istrikto yan, hindi matutuloy ang kutsabahan sa bidding, kutsabahan sa kontrata, at kung paano ipapatupad. At mag-istrikto sila ngayon sa kung anong mga materialis pertis na dapat gamitin ay wala nang kikitain ang kontraktor at ang politiko. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Yan katotohanan yan. Let's get real. Yan po ang katotohanan. Na mas malaki pang kinikita ng mga politiko kaysa kontraktor. Kasi ito kaya ka nagiging substandard kasi gusto nila habulin yung kanilang pera na naiwan sa kanila matapos kunin ng mga politiko at mga tao ng politiko at mga nagpapatakbo ng mga bidding kung mababawi lamang nila at matapos ang kontrata. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Yan ang reklamo ni Sara Diskaya. Lahat kayong politiko, alam ang laro. Pero oras na magkasingilan, magkahulihan, sila na ngayon ang nananagot. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Yan Sino-sino? Unahin na natin si Rimulya kasi naging congressman din ito. Ikaw ba, Rimulya, naging congressman ka? At saka yung anak mo, naging congressman palit sa'yo. Magkano kinikita mo na isopi mula sa kontraktor?
Huwag ka na magmamangan na wala kang ano. Yung unang araw mo pa lang sa opisina ng ombudsman naka-SUV ka, naka-Lexus. Ang Lexus mo, ano pa yan, bulletproof. So mga 10 million ang halaga niyan. Tapos nakawangwang ka pa. Tapos pagbaba mo, naka-iPhone 17 ka pa. So yan po si Remulla. May makita ka ba na isang bagay sa kanya na hindi mo siya pagdududahan kung anong ginagawa niya? Oh, yan. Sige, patuloy ka magsalita si Sara Diskaya. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Yan totoo yan. Hindi natin pwede ma-deny yan. Kung bibitin niya yan, ang lahat na yan gagawin niyang depensa sa bawat proyekto na may kaso siya. Nako, maubos ata lahat ng politiko. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. O, tama. Kaya ikaw, Mr. Remulla, bakit ayaw mo tatanggapin na magiging state witness ito mga Diskaya? Ang rason, sapagkat kung magsasalita ito, maraming mga politiko, pati ikaw, pati anak mo, ituturo na kumikita. Yan ang katotohanan dyan. Kasi sa gitna ng lahat ng mga ito, ang pinakamaraming kakilala na kausap at ang nagbigay mismo ng pera ay walang iba kundi ang kontraktor. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. O yan, mga committee chairman din lalo na si Mumo, Congressman Nono, Mumo, ay dating music ng DPWH. Siya pa rin head and chief ng ng public contracts. Mamumumo, tara maubos sa mumo yung mga pera dyan. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng Huwag nyo kaming Ayan isang lamesa. Iba-iba lang ang partihan. Yan po ang ibig sabihin dyan ni Diskaya. So, ito naman, itinalaga na ombudsman, si Remulla, ang tunog niya papakilala siya na magaling siya. He is there to save the nation. Pero ang ginagawa niya, hindi pa nasampa ang kaso sa mga tao ay may bias na siya na mababanggit. Alam mo, Mr. Remulla, from the very beginning, I do not like that a politician will be capable of doing the job of a real and truthful ombudsman. Pag politiko ka, nature na sa'yo na marami kang kakilala. So dapat ang pinili ni BBM dyan, yung mga professional na walang kakilala. Ang problema, pinili ito eh. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, ang mensahe dyan ay, he is there to protect PBBM at all cost. Kahit nawala na si BBM, after 2028, siya magpaprotekta kay BBM. Ngayon, ang first order of the day niya, imbestigahan niya mga Duterte, formally. Imbestigahan niya si Sara, yung tinatawag na confidential fund. Mas malaki ang naka 1 trillion sa flood control project. Bakit hindi yung unahin mo? Diba? O ngayon, ang ginagawa niya ngayon, papasikat siya, wala pa nga, ina-anunsyo niya na ngayon kung sino ang dapat kasuhan. For God and for country, buoying, ang ombudsman ay dapat hindi po nagtumitingin na may galit sa kung sino man. Pero dapat ang ombudsman ay dapat fair. Example, may kakasuhan ako congressman. Kinasuhan congressman, may fair ka, pabor ka sa congressman, hindi magagalit ako. Ito naman ang sitwasyon. Hindi pa naikasuhan, binabalaan mo na yung mga politiko yan. Ibig sabihin, from the start, talo na sila sa opisina mo. Pag may magsampa ng kaso, bibiray mo agad. May tinatawag na ka na predetermined bias. O, yan. May predetermination ka. O, pakinggan natin si Remulla. Bawal po. Ang dapat ang ombudsman ay dapat patas kung tumingin. May kakasuhan ng ombudsman, tingnan niya kung patas. At magdesisyon siya kung patas, kung paano. Hindi natitirahin niya.
O yan, pakinggan natin si Buying. Contractors and two active O, congressmen. ulitin natin. One of the 15 top contractors and two active congressmen, and there was a transfer of money to the bank. And that transfer of money is a questionable transaction traced by the AMLAC. So it gave us a clue how to proceed further. Kasi nga, hindi naman nagkangalugan na nakuha mo yung clue na yon, pwede mo nang kasuhan, Yeah. dapat buuin mo muna yung kaso. Tama. Involving more or less 100 million pesos yung niremit sa dalawang congressman. Man, sir, walang woman. Congressman. Congressman. Ito hubang dalawang sinasabi niyong congressman, ilan doon sa na-mention na ng Diskaya couple? Hindi, wala sila. Hindi pa sila nababanggit. I see. So this will come as a surprise kasi hindi pa po sila nababanggit. Yes. NCR, sir? Wag na muna, wag na natin. Basta pinky, hintayin nyo lang. We will Okay. come up with it. We will come up with a report for that. I understand. We will do fact-finding. The graph investigators will be at work. We will ask the NBI. We will ask the AMLAC. We'll see how this government functions, this position functions. We'll test the limits, Pinky, when it comes to this. I understand, sir. One of the 15 top contractors and two active congressmen, and there was a transfer of money to the bank. And that transfer of money is a questionable transaction traced by the AMLAC. So it gave us a clue how to proceed further. Kasi nga, hindi naman nagkangalugan na nakuha mo yung clue na yon, pwede mo nang kasuhan, Yeah. dapat buuin mo muna yung kaso. Involving more or less 100 million pesos yung niremit sa dalawang congressman. Man, sir, walang woman. Congressman. Ito hubang dalawang sinasabi niyong congressman, ilan doon sa na-mention na ng Diskaya couple? Hindi, wala sila. Hindi pa sila nababanggit. I see. So this will come as a surprise kasi hindi pa po sila nababanggit. Yes. NCR, sir? Wag na muna, wag na natin. Basta pinky, hintayin nyo lang. We will Okay. come up with it. We will come up with a report for that. I understand. We will do fact-finding. The graph investigators will be at work. We will ask the NBI. We will ask the AMLAC. Kiko muna tayo. Ang Kiko ng bayan. O, Kiko. Ano masabi mo, Kiko? Afraid of criticizing politicians. I will abolish the lounges in both Speaker's office and
pag siya daw speaker o di kaya Senate President, tanggalin ang mga lounges kung saan kumakain ang mga ngapi, mga congressman at senador. the majority office. And then I will make it so that the lounge, the general lounge for all congressmen, would be seated randomly. Think of how beautiful our system could be if we're not afraid to create such a system where people are forced to fix their problems through civilized discussion rather than through fighting their own methods. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Because either he is complicit in the acts of corruption in Congress, the hundreds of billions that's been stolen, or he is not aware of it, which is even more dangerous. But what's worse is that kung hindi siya corrupt at hindi niya alam nangyayari yun, hundreds of billions has been stolen, and him as the Speaker of the House and as the cousin of the President, who's very close with the President, very close with the administration, the executive, is not aware of it. Either of these scenarios, he has to be held accountable. Yes, I act differently from the other congressmen, but if the average congressman is a thief, then that makes me less of a thief, right? So mas gusto mo ng ganyan, okay lang ganun ako kumilos basta hindi ako magnanakaw. And that's not what I want to be because I can see what Congress is. And I do not want to be a part of the system that exists right now. I have to not go outside the system, but I have to act as if I'm not a congressman in order to fix Congress. And we should not be afraid of criticizing politicians. I will abolish the lounges in both Speaker's office and the majority office. And then I will make it so that the Doon nag-usap-usap ang mga corruption. Never. Dito pa. This trainer had. A janitor was sweeping the floor. I've heard talk, including in Congress, that Secretary Dizon and his team have connections with DPWH contractors, and that certain members of Secretary Isa ito, pakinggan naman natin, isa pang Gen Z ito. Dizon's teams are, in fact, contractors. I've heard talk, including in Congress, that Secretary Dizon and his team have connections with DPWH contractors, and that certain members of Secretary Dizon's teams are, in fact, contractors. I've heard talk, including in Congress. Okay, paano yan ngayon, Vince Dizon? This is a city that Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na buhay sa death penalty, anong mong piliin mo? Considering the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin po ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa. Pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon, nagdegosyo na siya po eh. Taglord pa rin hanggang ngayon. Ayaw, sa Muntinlupa. Sige, sir. Mr. Chairman, Senator Bato, halimbawa papiliin ka. the Dream City has Okay? finally Kaya na, gusto ko lang patawanin kayo. So, at least, at the end of the week, no? Mary Jean Andrade, yun, okay ng sounds mo, kuya. So, anyway, so, ito si Marlon Sibal. Ono, good morning, Doctor. Watching from Bacolod City. Wow, madamo ngayon nga. Mga salamat sa imo. Mayong gabi dira sa Bacolod. So, Danilo Thailand, naimbang arabi, Doctor, ni Engineer Toto, Housing and Family. Naimbang arabi, Danilo, mga kabsat ko, naimbang arabi. Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Serving Guenza. Hola, mi amigo, señor Fernando.
Sir. Walang sounds? Oo. Bakit kaya? Bakit kaya? Tingnan ko. Ano? Oo nga no. Bakit kaya walang sounds? Well, let's see. Bakit kaya? Bakit kaya? Uhuhuhu. Ano, no sounds? May sounds na siguro. Okay, anyway, magbabati na lang ako. Magbabati na lang po ako. Sige, sige, Romel Bengson, yan lang po at maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito lang po ang atin. Nais ko lang ulitin. Ang Hello, ano ba? Sige, out na lang ko. Out na.